Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, mayroon na namang drama sa airport kanina. Si Bongo at si Bato ay kahit natakot si Bato ay sumama talaga kay Bongo eh. Nagdala ng doktor para daw ipasuri si Digong kung may sakit. Bakit nang pagpunta ng Hong Kong hindi nagpasuri, di ba? Ngayon pag-uwi, nagkasakit kaagad, parang si Gloria Arroyo lang, di ba? Naglagay kaagad ng neck brace. Parang si Irap lang, di ba? Nagtutungkod. Parang si Jinggoy lang na nag-crutches din. Ganyan talaga yan. Parang Kibuloy lang na mayroong kaagad sakit at nagpa-check up. Ganyan talaga. Alam na natin yung mga drama na yan. Kaya ito, kahit na napaka-corny ng kwentong ito, nagdadala pa sila ng doktor. Ang PNP, kumpletos ricados. Nang maghantay ang PNP, madaling araw pa lamang sa airport, ay may dala na silang ambulansya at mga doktor para siguradong hindi sabihin natin na atakihin sa puso itong matanda, kasi matanda na eh, baka mag-alta presyon pa, baka mangingisay, di ba? Kailangan meron talagang doktor ang PNP para hindi sila mateknikal. Ngayon, bakit doon sa Hong Kong? Ang liksi-liksi ni Digong, di ba? Nagipag-usap pa siya sa mga fans niya, pero paglabas niya sa binyo ay ang daming anti-Digong eh. Sumisigaw ng impeach Sara, impeach Sara. Nang dilat ang mata ni Sara doon, kitang-kita sa video. Mamaya gawan ko ng video yon mga kababayan, papakita ko sa inyo. Yung nagrarally na anti-Digong sa Hong Kong at yung mga fanatics ni Digong, na yun yung kausap niya doon. Yun yung mga fans niya na wala siyang atraso doon. Pero yung sa labas na mga OFW sa Hong Kong, merong atraso siya. Kaya nagsisigaw ng impeach Sara. Okay, so ito na panoorin natin to courtesy ng UNTV ang bidyong ito. Nag-abang din sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si Senador Bongo, kasama si dating Labor Secretary Silvestre Bello III sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang video na ibinahagi ni Senador Bongo, makikitang kasama nito ang isang doktor na sinasabing susuri sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte sa oras na dumating ito. Gayunman, sinabi ni Senator Go na hindi sila pinayagang makapasok ng mga otoridad sa loob ng NAIA. Ayan, ganyang katindi ang Interpol. Kapag Interpol ang huli sa international na itong dapat aristuhin, ay walang makakapigil talaga niyan. Kasi international police Interpol. Kaya diyan kahit na dalawang senador yan, hindi talaga sila makakapasok. Protocol yan, protocol ng Interpol, ng kapulisan, na wala talagang makikialam dyan. Kahit na presidente siguro ay hindi pwede. Diba? Kasi international police iba ang batas Kaya kung pinapasok natin yan, ay makuha talaga nila ang gusto nilang hulihin. Kaya si Digong, pinili ni Digong na dito magpa-aresto sa Pilipinas para kunwari magiging Benigno Aquino siya. Parang Ninoy Aquino magiging hero, kasi sabi niya na pagbalik niya ay makulong siya doon sa Hong Kong. Sabi niya, ganyan talaga ang buhay, ang swerte ko ay ganito, makulong. Pero hindi niya sinabi na malaki siyang kasalanan, di ba? At nangulikta pa siya doon ng utong ng $5 to $10 daw sa lahat ng OFWs para gagawa ng rebulto niya na hero siya. And then itatabi siya kay Jose Rizal. Paano nangyari? Gagawan ko rin ng video yan kung bakit hindi pwedeng itabi siya kay Jose Rizal at hindi siya pwedeng maging hero. Sa susunod na mga video natin, abangan yun. Meantime, dito muna tayo sa nagsakit-sakitan, di ba? Nakarating nga ng Hong Kong na kayang-kayang pa doon, di ba? Magdiskurso pa. Malusog yan si Digong. Yung mga doktor-doktor na yan na mga alibay, alam naman nila Bongo at Bato na meron talagang sariling ambulansya at sariling doctors ang PNP at ang Interpol na umaresto, kasi isang bigating tao nga, isang former president ang arestuhin. Kaya kompletos ricados. Maganda ang ang ambulansya na lalagyan sa kanya, maganda, malaki, kompleto. Kaya don't worry, walang worries, di ba? Ang dito, sabi ng karamihan, umepal na naman, umiksina na naman si Bongo tsaka si Bato para malagay sa dyaryo.
Para sisikat para yung kanilang mga pangalan maisulat sa sa mga lathalaan sa mga newspaper. Umepal. Oo, pero atin mapansin mga kababayan, nasaan na kayong bigotilyo, di ba? Di ba tatlo sila yan na mga diehard kay Digong? Dito natin nakikita kung sino talaga ang diehard. Yan lang talagang diehard kay Digong, yung dalawang yan. At saka anak niya. Di ba? Kasi hindi makapasok sa pagiging senador ang dalawang ito kung wala si Digong. Si Robin Padilla naman ay talagang mananalo yun kahit wala si Digong. Kasi sikat na sikat. Ngayon, di ba, hindi na umipal si Robin Padilla. Itotoo nga ang chismis na medyo dumidistansya si Robin Padilla kay Digong at paunti-unting lumalapit si Robin Padilla kay PBBM. Kasi tingnan natin Robin Padilla, taga Luzon yan di ba? Taga Luzon yan. PBBM, taga Luzon din. Digong, taga Mindanao. Bongo, taga Mindanao. Bato de la Rosa, taga Mindanao. Kaya ganyan lang yan, tribu-tribu lang yan, tribu-tribu. Kung taga Luzon ka, doon ka sa taga Luzon. Kaya Robin Padilla, kung narinig mo man o mapadaan ka sa bidyong ito, ay ipahayag mo na babaliktad ka na kay PBBM habang maaga pa. Para hindi ka mahatak sa kumunoy ng mga taong yan. Kasi sigurado, baka next month, ang warrant of arrest ay siguradong papunta kay Bato. Kasi si Bato ang pangalawang principal suspect sa kasong ito. Kasi siya yung chief PNP na nagpatupad ng tukhang. Pero ang nagplano, ang nagpirma ay si Digong. Di ba? Andin susunod na dyan yung mga general at iba pang matataas na ranggo. At mismo ang mga hitman na PNP, papatawag na yan. Kaya magdasal na kayo ng Hail Mary full of grace. Bato de la Rosa at mga kakuntsaba mo, mga kahorts sa tukhang. Dapat magdasal na kayo, matuto kayong mag-memorize ng Hail Mary full of grace, the Lord is with you, and then our Father in Heaven, or Father in Heaven, na mga ganyan, na katulad ng dasal ni Kibuloy, di ba? Ganyan, para maawa sa inyo ang Diyos. At least baka hindi kayo dalhin doon sa umuusok na asupre, di ba? Sa lake of fire na sinasabi sa Biblia. Okay, balik tayo dito sa balita courtesy ng ating kaibigang UNTV. Dito po kami ngayon ni Dr. Agnes. Sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan May sariling dating Pangulong doktor Duterte. ang Interpol, merong doktor Actually, yan. schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawing procedure kanya bukas. Laki Puloy Dito po sa hospital, sa Cardinal. Kaya po siya tumuloy at kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years. Ito si Bongo, salita ng salita, alam niya na hindi siya pakinggan kasi meron ngang special protocol ang Interpol. Hindi yan kagaya ng mga pulis dito sa Pilipinas na pwedeng mag-intervene ang mga senador, ang malaking opisyalis. Pero kapag Interpol, wala na talaga. Kung aarestuhin. Ngayon, nasa na daw Saan ba yan dadalhin? Camp Crame? Of course, may special treatment si Digong kasi vice make that former president. Pero kapag siyempre dadalhin yan doon sa sa the Netherlands, sa Hague, the Netherlands, doon ang lugar ng ICC, ng International Court. Doon siya bibigyan ng verdict, kung anong verdict sa kanya ng mga husgado na mga puti. Yun pa naman ang ayaw ni Digong, yung mga puti. Pareho sila ni Kibuloy. Takot sila sa mga European. Pero kabaliktaran, mahilig sila sa mga babaeng European, di ba? Mahilig sila sa mga Ukrainian, sa mga Russian. Pareho lang yan. Si Digong ay merong mansyon sa likod ng KOJC. Meron doon, yun nga ang sabi ng ibang nagbablog na si Digong ay merong bahay din doon at kapag dumalaw ay meron din siyang night service. Nagkikinabang din sa mga babae ni Kibuloy.
Mga puti yun ha, mga Ukrainian, karamihan doon, Russians. Pero takot sila sa mga lalaking Russians at European. Kaya takot sila sa ICC kasi nasa the Netherlands eh. Netherlands sa The Hague na lugar. Kaya yan, ang kinakatakutan ni Digong na mga puti, ayaw niya sa puti daw, ganun din si Kibuloy, ay nangyayari na. Kaya anong magandang gawin? Kahit ako hindi ko alam kung anong magandang gawin ni Digong. Ang alam ko lang kapag ganitong gipit na tayo at nasa darkest hour, pinakamadilim na sandali ng buhay, ay tawag na tayo sa Diyos. Digong, tumawag ka na sa Diyos, Digong. O kaya tawagin mo si demonyo, yung demonyo na na taning na Satanas, baka makatulong sa iyo. Pero palagay ko ay ang Diyos lang talaga ang makakatulong sa iyo, Digong. Kaya sa huling sandali ng buhay mo, magsisi ka na at maghingi ka ng sorry sa Diyos sa paglapastangan mo. At sa mga kinitil mo na buhay, 30,000 ka Pilipino ay pinapapatay mo. Kaya yan, pagdusahan mo yan. Okay, tapusin natin ng video. Dito po kami, Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Pala, kayo nang isusunod Alam niyo, nakakalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, paparesto nila yung taong ginawa lang. Trabaho niya para sa bayan. Ay, trabaho daw sa bayan. Trabaho ba yung patayin mo ang mga mamamayan? 30,000, di ba? Ang dami-dami nun. Imagine na, ang pasahero ng barko ay nasa 1,000 lang. 30,000 eh. So, ibig sabihin, 30,000 ka barko na pampasahero, lahat ng pasahero doon ay pinapapatay mo. Digong. Kaya Digunyo ang tawag sa iyo ni Percy Lapid. Ngayon dahil sa niyo si Percy Lapid, bumabati ko sa inyo, ay natapos din ang buhay ni Percy Lapid. Ngayon, sino ang pakana kay Percy Lapid, di ba? Ay naku, si Waldy lang ang hindi nyo kaya eh. Si Waldy Carbonell ang hindi nyo kaya kasi Muslim eh. Pero yung mga lang na announcer ay wala eh. Talagang nagpahinga. Grabe. Kaya kung ibibilang natin si Percy Lapid sa 30,000, 31 eh. Pang 31. Doon kay Carbonell na makipag-draw, ayaw nila. Takot sila kay Waldy Carbonell. Alright, so ito, sinabi ni Bongo, para daw sa bayan ang ginawa ni Digong. Para sa sarili niya yan, magpakayaman siya, nagpauto siya sa China. Ngayon, anong ginawa ni Xi Jinping sa Hong Kong? Bago pumunta doon si Digong, may narinig ako na nagipag-usap kay Xi Jinping at Hong Kong ang kanilang meeting place, ang rendezvous. At kukunin siya ni Xi Jinping sa Hong Kong. Ngayon, napag-isip-isip siguro ni Xi Jinping na kung papasukin niya si Digong sa China ay lagot sila sa ICC. Di ba magkagulo-gulo na. Kaya ito, hugas kamay si Xi Jinping, hindi man lang kinumusta si Digong doon sa Hong Kong. Pinabalik sa Pilipinas at sinabihan na pakulong ka na lang, padalan lang kita ng pera. Kaya ganyan ng mga dealings dyan. Tinatraidor ng inchik si Digong kasi hindi siya inchik. Yan ang katotohanan, tinatraidor siya. Ganun na sana ang plano eh, Hong Kong to China na yun eh. Hindi siya pinapasok ni Xi Jinping. Talagang traidor si Xi Jinping. Meron palang ang demonyo pala, dinidemonyo din ng isang demonyo. Grabe. Kaya ito ang tinatawag ng ating mga nagko-comment, the end. Parang movies eh. The end. Okay, ako'y magpapaalam ng mga kababayan at sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel natin dahil hindi mga fake news ang ating ginagawa ng reaksyon. Ako'y magpaalam na. God bless us all and God bless the Philippines.